Opisyal na, babalik na muli si Chris Paul sa Los Angeles Clippers matapos itong pumirma ng isang taong kontrata na nagkakahalaga ng $3.6 million. Ayon sa mga source, ito na rin ang magiging huling season ni CP3 sa NBA. Sa kabila ng ilang offers mula sa ibang koponan, nanaig kay Paul ang kagustuhang makasama ang kanyang pamilya na naninirahan na rin sa Los Angeles. Sa pagbabalik niya sa Clippers, muling magsasama sina Chris Paul at James Harden, isang reunion mula sa kanilang panahon sa Houston Rockets. Dagdag pa rito, malaking tulong din ang naging pay cut ni Harden para mapalakas palalo ang roster ng Clippers sa pamamagitan ng pagkuha kina Brook Lopez, Bradley Beal at syempre kay CP3 mismo. Ngunit hindi maikakaila na may agam-agam sa tambalan nila Paul, Beal at Kawhi Leonard, tatlong veterano na may kasaysayan ng injuries. Sa kabila nito, isang mahalagang paalala. Noong nakaraang season, si Chris Paul ay hindi nagpahuli matapos makapaglaro ng 82 games para sa San Antonio Spurs. Patunay na kaya pa nitong makipagsabayan sa mga batang players. Gayunpaman, asahan na hindi na rin ito bibigyan ng mahabang minuto sa Clippers. Bilang leader ng bench unit, inaasahang maglalaro si Paul ng 15 hanggang 20 minutes per game lamang. Hindi rin siya kailangang masyadong magbitbit ng opensa lalo't naroon sina Harden at Beal para gawin ang bigat ng trabaho sa scoring at playmaking. Mas magiging papel ni Paul ang magbigay ng veteran leadership, control sa laro at stability sa second unit. Ngayon ang tanong, sa wakas kaya ay makakamit na ni Chris Paul at James Harden ang pinakaasam nilang championship ring? Kayo mga idol, anong masasabi niyo sa reunion na ito sa Clippers? Samantala, nagdesisyon ang Los Angeles Lakers na i-waive ang kanilang two-way center na si Trey Jemison III matapos itong maglaro para sa koponan noong 2024-25 season at sa katatapos lang na Summer League. Si Jemison, na 25 years old, ay nagdala ng 2.6 points, 2.8 rebounds at 62% shooting sa loob ng 10.3 minutes per game sa 22 appearances para sa Lakers bilang isang two-way player. Bagamat nagpamalas ng effort at presence sa loob, kinailangan siyang i-release para magbigay daan sa mga bagong pirmahan ng koponan. Kasabay nito, muling kinuha ng Lakers ang dati na nilang big man na si Christian Coloco na naglaro rin bilang two-way player para sa team noong nakaraang season. Si Coloco, na isang 7-footer na kilala sa kanyang rim protection, ay nagtala ng 4.4 points, 3.2 rebounds at 1.1 blocks per game sa halos 12 minutes per game. Nakatulong siya bilang depensibong presensya sa second unit at inaasahan na muli siyang magbibigay ng quality minutes kapag kailangan ng frontcourt depth. Pero ang mas kapansin-pansin sa bagong galaw ng Lakers ay ang pagpirma nila sa undrafted rookie na si Chris Mannon. Si Mannon ay isang 6'5" guard forward, 23 years old mula sa Vanderbilt University. Kilala siya bilang isang elite perimeter defender at hustler sa loob ng court. Sa kanyang huling NCAA season, nagtala siya ng 6.6 points, 3.7 rebounds, 1.3 assists at 1.7 steals per game habang may 53.3% shooting percentage mula sa field. Bukod sa kanyang opensa, ang pinaka-nakaka-impress sa kanya ay ang kanyang defensive instincts, footwork at kakayahang dumepensa sa iba't ibang posisyon sa perimeter. Ang kanyang high motor at defensive skill set ang nagustuhan ng Lakers kaya't binigyan siya ng two-way contract bilang bahagi ng kanilang player development program. Samantala, kahit na hindi nais ng Lakers na i-waive si Jordan Goodwin, kinailangan nilang gawin ito upang mabigyang daan ang bagong galaw ng roster. Si Goodwin ay isang defensive specialist guard na naging bahagi ng regular rotation noong nakaraang season. Sa 29 games, nagtala siya ng 5.6 points, 3.9 rebounds at 1.4 assists sa loob ng 18.7 minutes per game. Kilala siya sa kanyang intensity, on-ball defense at hustle plays. Dahil dito, bago magsimula ang playoffs, na-convert ang kanyang two-way deal sa standard contract, patunay kung gaano kataas ang tiwala ng coaching staff sa kanya. Gayunpaman, hindi pa sarado ang pinto para sa kanyang pagbabalik. Ayon sa mga ulat, may natitira pang isang bakanting two-way player spot ang Lakers, kaya posible pa rin nilang ibalik si Goodwin lalo't kilala na niya ang sistema ng koponan at pinahahalagahan ang kanyang kontribusyon. Kayo mga idol, dapat bang ibalik ng Lakers si Jordan Goodwin bilang two-way player? O sapat na ba ang impact ni Chris Mannon sa bagong pinalakas na bench ng Lakers?